Good morning po sa ating lahat. Morning. Tayo po ay magsisimula ng ating panambahan sa araw na ito. At bago po tayo magsimula, hiningin ko po ang bawat isa. Tayo po ay sandaling magkaroon ng silent prayer personally, magpasiyal sa Panginoon. At kung naman mga kabahalaan natin sa ating mga buhay ay ipanalangin natin sa Panginoon. Tapos sa ganun ay maging focus tayo sa ating pag-aawitan, pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Tayo po yung sadaling manalangin, personal. Good morning po muli. Tayo po tumayo lahat at awitin natin ang Lord sa welcome me habang kinakabayan natin ang bawat isa. Welcome po sa mga patiran, maging sa mga bisita natin ngayon. Tayo po ay manatiling nakatayo at tawagin po natin ang Pastor Pio para po sa ating opening prayer. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, higit sa lahat gusto po namin kilalanin na Ikaw ay dakila at makapangyarihan sa lahat. Gusto po namin kilalanin ang iyo pong pagiging mataas, pagiging higit na dakila sa anumang mga bagay. Ikaw ay Diyos na walang pinagmulan, walang hanggan. Ikaw ay Diyos na mataas sa lahat ng nilalang. Ikaw ang may likha ng langit at lupa. At sino ba naman kami para yung pagtuunan ng pansin? Kami ay maliit lamang na bahagi, napakaliit na bahagi ng sanlibutang iyong nilikha. Kami ay hindi makaabot sa iyong kadakilaan, hindi makaabot sa iyong karangalan. Subalit, sa iyong biyaya kami ay iyong pinatawad at binigyan ng buhay na walang hanggan. At dahil dito, Panginoon, ay nagkaroon kami ng kalayaang sumamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Kaya yung aming presensya ngayon ay isang patunay ng iyong kabutihan sa amin.
kadakilaan sa amin. At sa aming pagsamba sa iyo, Panginoon, dalangin namin, siyasatin mo ang aming mga puso, ang aming mga kasalanan na nagawa sa isip, sa salita at sa gawa ay iyong patawarin. Gawin mo kami karapat dapat na sumamba sa iyo, O Diyos, na pinakamataas sa lahat ng bagay. At kami rin, Panginoon, ay nagsusumamo ng iyo pong kalooban ay ihayag mo sa amin ngayong umaga. Ang iyo pong kapahayagan ay maliwanag naming maintindihan sa pamamagitan ng sama-samang pananambang ito. Gamitin mo ang pag-aawitan, panalangin, pag-uusap, mga pag-aaral, at mga bahagi ng pananambang ito na maging malinaw sa amin ang ipong dakilang layunin sa aming buhay. Ang mga kapatiran parting pa lang, ingatan mo, sila'y makarating ng payapa at ligtas sa lugar nito. At kaming narito na, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo. Buksan mo ang aming mga puso at isipan at ikaw ay mangusap sa amin ng may kapangyarihan. Maging ang mga kapatiran sa damong maliit, sa Caloocan ay pinapanalangin din namin na sila man din ay ingatan mo, Panginoon. Salamat po sa umaga ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon kapagligtas. Amen. Psalms 136 verse 1, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Maraming salamat sa pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Para po sa ating unang awitin, awitin po natin ang forever.
next song, let us sing You Are God Alone. Itong awiting ito ay pinapakita na iisa lamang ang Diyos. Sabi nga doon sa aming devotion kahapon, ang Isaiah 45:5 na pinakilala niya ang kanyang sarili. At wala siyang katulad. Wala siyang kahalili. Wala siyang kapantay. Iisa lamang ang ating Panginoon. Kaya sa ating awitin po natin. You are God alone. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, and that's the way it is. You are God alone before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. That's what you are. Panginoon, kami lubos sa pasalamat sa iyo, Panginoon. Sa aming mga inawit, nawa, may dakilan namin ang dakilang pangalan, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos mula pa noon, bago magsimula ang panahon. Nasa trono ka na noon. Ikaw lamang ang Diyos. At ngayon din,
sa maganda at sa mga panahon. Nasa trono ka na at ikaw lamang ang Diyos. Panginoon, sa mga lyrics namin na abot, nitas namin dakilang pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Maaari po tayong maupo. Bago po natin mapakinggan ang ating mensero sa umagang ito, tayo po ay makakapakinig ng isang awitin na nagmumula sa mga kalalakihan ng ESED Santa Lucia. Ito sa akin. So. Check. Song. Check. Most gracious Lord, no tender voice like that can be someone. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Every hour, stay thou nearby. Temptations lost their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Enjoy your pain. Come quickly and abide. Our life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Need thee every hour, most holy one. Oh, make me thine indeed, thou blessed Son. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless
Yung awit na yun ay nagpapaalala na without God, we can do nothing. Kailangan natin ng Panginoon hindi lamang tuwing araw ng linggo. Kailangan natin ng Panginoon bawat oras ng ating mga buhay sapagkat kung wala siya, wala tayong magagawa. Yan po ay relevant na pananalita sa ating gagawing pag-aaral ngayong umaga na napakahalaga nating maintindihan na pagdating sa pagkaunawa ng salita ng Panginoon, kailangan kumilos ang Diyos upang ating maintindihan, maunawaan, maipamuhay ang bagay na ating pinag-aaralan o naririnig. Without God, we can do nothing. Sa ating pag-aaral ngayong umaga, ang title ng ating magiging tema o magiging usapin ay tinatawag natin na total depravity, the spiritual liability or inability of men. Ibig sabihin ng total depravity, wala kang kaya. No? Wala tayong kakayanan sa sarili nating pagsisikap at karunungan. We can do nothing. We need the Lord every hour, every day ng ating mga buhay. Magsitay tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Ating basahin ang ating talata na masusumpungan sa Romans chapter 3. Basahin natin ng sabay-sabay ang talata na ito. Sabay-sabay tayong magbasa. Ready? Read. None is righteous, no, not one. No one understands. No one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. Manalangin tayo. Lord, salamat sa pagkabasa namin ng iyong salita na nagpapaalala sa amin that it is only by your grace that we have come to a point of our life na kami nakakilala at nakagkaroon ng kaligtasan sa iyo. Even at this very moment, Lord, continue to remind us, paalalahan mo kami patuloy lagi ng katotohanan ito upang sa gayon, hindi kami manangan sa aming sariling kakayanan, kundi lagi lamang kami magtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Magsipong lahat. Merong isang kilalang mangangaral nung unang mga kapanahunan. Ang pangalan na ito ay si Jacobus Arminius. Jacobus Arminius na siya nabuhay 1560 to 1609. Siya ay isang magaling na theologian na talagang mahusay sa pagtuturo. Subalit siya ay kontra kay John Calvin dahil ang tinuturo ni John Calvin ay predestination. Siya ay naniniwala na ang tao ay may tinatawag na free will. Ibig sabihin, may kakayanan ng taong piliin ng Diyos o hindi piliin ang Diyos. Kanya binibigyan ng diin na ang pagpili ng Diyos ay may kinalaman ang pagtanggap ng tao. Kanyang itinuturo na bagamat ang Diyos ay nag-iimbita upang tayo maligtas, ang tao ay merong gagawing aksyon sa kanyang sariling kakayanan, kalakasan, karunungan upang tanggapin ang imbitasyong iyon. Nung panahon din iyon, nandoon din ang isang theologian na ang pangalan is John Calvin. Ang kanya namang emphasis sa kanyang pagtuturo ay, humanity is entirely corrupted by sin and incapable of choosing God on its own. So itong dalawang ito ay magkakontra. Tinuturo ni Arminius, may kakayanan ng taong piliin ng Diyos. Ang sabi naman ni Calvin, walang kakayanan ang taong piliin ng Diyos dahil siya ay spiritually corrupt. Hanggang ngayon po, ito ay pagpapatuloy o nagpapatuloy na paniniwalang lumalaganap sa marami pong iglesia. Maaring hindi lang tayo aware, may mga Baptist iba-iba rin po ang kinalalagyan ng paniniwala. Sa ating doktrina, pinanghawakan tayo po ay sumasang-ayon kay John Calvin. Nagsasabi tayo na wala po tayong kapasidad, piliin ang Panginoon. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo po ay mga naging patay, naging totally depraved, at hindi natin kaya piliin ng Diyos sa sarili nating kakayanan, karunungan at kapasidad.
At makikita po natin sa ating binasa kaganina, muli kong basahin sa inyo ang salita ng Panginoon. Ang sabi dito, no one is righteous, no one, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. Ito yung nagpapakita ng isang malalim na katotohanan ng tayo, wala talagang kapasidad. At mula sa talatang ito, tatalakayin natin ang tatlong bagay na napakalaga na gusto ko sana ay maghanda na kayo ngayon sa ating maging usapin mamaya. Pipili kayo ng isa lamang at pag-uusapan ninyo yung bagay na natutunan ninyo sa mensaheng ito. No? Bibigyan ko kayo ng 15 minutes, siguro maximum 15 minutes para mag-usap, para kung ano man yung natutunan mo ngayon ay ibabahagi mo sa iyong mapipiling kapareha mamaya. So pwede kayo magsulat para mamaya sa usapan ninyo ay mabilis mo itong maibahagi. Tatlong bagay gusto kong ibahagi sa inyo sa talatang ito na may kinalaman po sa tinatawag nating total depravity. Number one, sa talata makikita natin ang kapahayagan na about moral inability. Moral inability. Ang sabi sa talata mababasa ninyo na no one is righteous, no, not one. Not one. Ano nga bang ibig sabihin ng moral inability? Ang ibig sabihin nito, tayo human, tayo mga tao, the fallen human, while possessing the natural capacity to choose, meron naman tayong kakayanang pumili. Yung damit na sinuot nyo ngayon, pinili nyo yan. No? Yung mga gusto nyo gawin mamaya, pinipili ninyo. Meron tayong kakayanan kung anong gusto nating ulam. Meron naman tayong kakayanang pumili. But while we possess yung natural capacity na pumili, is enslaved by sin and lacks the spiritual desire or capacity to believe in savingly, submit to God, or choose God. Ang ibig sabihin ng talatang ating binasa, yes, bagamat meron kang kakayanan pumili ng mga bagay, pero pagdating sa pagpili sa Diyos, na ikaliligtas mo, wala, hindi mo yung kaya. Hindi natin kayang piliin ng Diyos na tayo mismo ang magsisimula upang tayo ay maliligtas. Sa sinasabi ng talata, wala tayong ganong klaseng kapasidad. We cannot choose God from our own because we are fallen. We are fallen and enslaved. Fallen and enslaved to sin, ibig sabihin, alipin tayo ng kasalanan. Dahil dito, wala tayong spiritual na kapasidad sa sarili nating kalagayan na piliin ang Diyos. Wala tayong ganong klaseng kakayanan. Na hindi yun makakapagbigay sa atin ng tinatawag na saving faith. Sapagkat sinasabi sa talata, no one is righteous, no one, not one. Sa konteksto po ng ating binasang talata, pakinggan po natin ang napakagandang background nito. Sa ating konteksto, yung moral ability or inability means yung ating kasalanan ay parang pinatikom ang lahat ng bibig ng mga tao, shut down our desire to come to God despite God's gracious and majestic revelation of Himself through the creation. Ano ibig sabihin? Bagamat pinakita ng Panginoon kanyang sarili sa magandang bagay na kanyang nilikha, pinapakita niya na mayroong Diyos na lumikha, pero yung ating kakayanan ay hindi natin maigawang lumapit sa Kanya kahit na nakapakaganda ng mga bagay na nilikha ng Panginoon. Bagamat tinayag ng Panginoon kanyang sarili sa kanyang nilikha, we are unable to come. Maging ang mga Hudyo, kahit na sila binigyan ng kautusan ng Panginoon, nadudumpad ng kanilang patuloy na pagsuway sa Panginoon. At ito'y nagpapatuloy maging hanggang ngayon. Lahat tayo ay nagkasala. All of us have become morally unable to come to God because of our sin. Yun ang ibig sabihin natin ng moral inability. Wala tayong kakayanang i-desire. Wala tayong kakayanang gustuhin ang Panginoon dahil sa ating kasalanan, naging natural sa atin ang ayawin o ayawan ang ating Panginoon. Lahat tayo nagkasala sa Panginoon sa kanyang covenant niya sa atin, at ang ating mga buhay ay naging nasa ilalim ng kanyang sumpa, parusa. Kaya ang tawag sa atin tayo mga patay sa ating mga kasalanan, tayo po ay mga spiritually lost, wala tayong mga spiritual senses and the capacity to come to God by our own ability. Dahil sa ating mga naging
kasalanan. At yan din ang kalagayan ng isang taong wala pa sa Panginoon. Our moral inability is a judgment that fell upon mankind. Bakit hindi tayo nagkakaroon ng parang sarili natin decide gusto ng Diyos? Part siya ng judgment ng Panginoon na tayo ay maging morally unable or walang kakayanan na gustuhin ang Diyos. We cannot enter the kingdom of God by our own. Hindi tayo makapasok sa sarili nating kakayanan dahil hindi nga natin ginugusto. We cannot come even close to its door and know God unless na ang Panginoon ay kumilos muna sa ating mga puso. Ang sabi ni Pablo, basahin ko muli, no one is righteous. No, not one. Ibig sabihin, morally, we are walang capacity. Walang power to choose and love God. Sa panahon ng mga nila Pablo, nang sinulat nito, maaring may threat sa kanila sa church doon sa Roma na maaring nagkaroon ng pagtatalo-talo ang Hudyo at mga hintil na Kristiyano dahil magkakasama sila isang church. So, merong banta ng division, no? Yung mga believing Gentiles ay hindi na nila sinusunod yung ginagawa ng mga Hudyong mga rituals, mga practices. At nakikita yun ng mga Hudyo, marami sila yung na-offend, bakit ganito, ganyan. So merong banta ng disunity sa loob ng church dahil yung mga Gentiles ay hindi katulad ng mga Hudyo sa ginagawang practice. So nililinaw ngayon ni Pablo sa mga kapatiran doon sa Roma na ang kanyang nais ay ipakita na ang tao ay naliligtas hindi sa kanyang pagsunod, sa kanyang sariling kagustuhang sumunod at gumawa ng kautusan, kundi ito ay biyaya ng Panginoon. Ito ay result hindi ng human ability or by obeying the law of God. Ito ay tinatawag na unmerited favor, binibigay ng Diyos ng libre doon sa mga nananampalataya sa Kanya. At sinasabi ni Pablo sa ating text, he says clearly that the church sa ating depraved na condition makes us unable to have saving faith by our own. Sinasabi ng talata, wala sino man ang pwedeng sa kanyang sariling kakayanan na mag-create ng desire para gustuhin at piliin ang Diyos. Dahil tayo ay totally depraved. Sa Romans chapter 1, verse 20 to 23, ito yung sinasabi. For these invisible attributes, namely, sinabi dito sa talatang ito, na nilikha ng Panginoon lahat ng bagay, kitang-kita ng mga tao, at sa nilikha ng Panginoon na bundok, buwan, at lahat ng mga magagandang tanawin, ay mababanaag mo na may Diyos na makapangyarihan at dakila. Sabi diyan, for His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived. Kapag katitignan mo raw yung mga bundok, napiperceive, makikita, maiintindihan, maunawaan yung mga invisible attributes ng Panginoon na siya'y eternal and all-powerful. At yun ay nakita ever since the creation of the world. In these things that have been made, so they are without excuse. But they became futile in their thinking, and foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory to the immortal God, the glory of the immortal God for images resembling mortal men and birds and animals and creeping things. Anong sinasabi ng talata? Wala daw excuse ang isang tao na hindi niya man lamang naintindihan na may Diyos, sapagkat yung pagka-Diyos ng Diyos ay maliwanag na hinayag sa kanyang mga bagay na nilikha. Subalit sa kabilang alam nila na mayroong lumikha ng lahat ng ito, ang sabi diyan, hindi pa rin nila tinanggap, pinaniwala ng Panginoon at sila'y nagkunwaring matalino. That is moral inability. Na kahit napakita sa atin ng Panginoon ang pinakamagandang pasyalan, ipakita sa atin ng Panginoon ang pinakamagandang tanawin. Sa ating sariling kakayanan, hindi natin kayang gustuhin ang Panginoon at panampalatayanan. Ganun tayo ka-depraved.
bilang isang tao. Kaya sabi ni Paul, no one is righteous, no one, not one, wala sino man ang matuwid. Tatlong bagay ang makikita natin sa pahayag nito ni Pablo. Number one, this truth is universal. This truth is universal. Sinabi ng no one, it involves every person sa lahat ng dako, as in no one. Wala. Sa isang normal na tao, wala sino man sa atin ang nagsasabi at makapagsasabing kaya niya sa kanyang sariling kapasidad na meron siyang moral capacity to receive God, to come to God, and to believe God. Walang makakapagsabi nun. Nung sinasabi ni Pablo, no one, ibig sabihin, that is universal na katotohanan. Totoo sa lahat ng sulok, totoo sa lahat ng lahi. Hindi lamang, no mere human has not been contaminated with sin, lahat tayo ay nahawa ng kasalanan, at kasama nito ang mga Hudyo at mga Hintil. So lahat tayo ay we are morally incapable. We are morally incapable. Ito ay totoo sa lahat ng lahi, social status, mayaman, mahirap, anuman ang kasarian ng tao, people had not been, walang taong hindi na-contaminate ng kasalanan. No gender is without sin. Lahat ay nagkasala. Walang kulturang hindi nabahiran ng kasalanan. Ito ay totoo sa lahat. It is universally true. Nung sinabing no one. Hindi lang ito universally true, ito ay geographically true. True to all geographical locations. Kahit saan tayo magdako, no place that has not been contaminated with sin. Kahit saan tayo magpuntang dako, laging may bahid, laging may marka, laging may palatandaan ng pagkakasala ng tao. It is true to all geographical location. Walang bansa walang kasalanan ang mga tao, walang lugar na hindi present ang kasalanan. It is a timeless truth sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar. Ito ay totoo. Walang generation ang walang kasalanan sa nakaraan. Walang generation ang darating ng walang kasalanan. No coming generation is excluded sa katotohanan ito. It will always be true yesterday, today, and in the coming future. That because of our depravity, dahil sa ating mga pagkakasala, no one is morally capable by his own to receive God. It is a universal truth, timeless truth, and thirdly, it is shocking truth. It is shocking truth. It shocks the people. Bakit? Especially sa panahon ng mga Israel na sila'y nagmamalaki, nasa amin ang 10 kautusan. Nasa amin ang mga propeta, nasa amin ang mga patriarchs, anak kami ni Abraham. It is a shocking truth na sinasabi ni Paul, wala kahit mga Hudyo. Sila na mga pinili ng Panginoon, wala sa kanila ang matuwid, wala kahit isa. At magay sa panahon natin, it shocks the people even today na tinuturing ng maraming tao na sila ay mabuti naman at hindi naman makasalanan. It shocks the world na nagbibigay ng kanilang pagtitiwala sa kanilang mga mabubuting ginagawa sa pamamagitan ng pagiging relihiyoso sa buhay. Para sa mga taong walang pagkakilala sa Panginoon, na akala nila, iniisip nila, okay lang sila sa Panginoon. Ang katotohanan ito is shocking. The shocking truth. At sa kanilang kaisipan, ito ay unacceptable and they deny this truth. Ang sabi ni Berkhoff, basahin ko siya yung sabi niya, the sinner is unable to choose God.
Not because he lacks the necessary faculties, but because his will is wholly determined by his sinful nature. Ano ibig sabihin ni Berkhoff? Sabi niya, ang makasalanan ay hindi kayang piliin ng Diyos, hindi dahil sa wala siyang kakayanang mag-isip kung ano ang gusto niya, kundi dahil yung kanyang kagustuhan ay buong minamanduhan, buong pinapangunahan ng kanyang makasalanang kalagayan. That's why we cannot choose God. Alam po ninyo, ang baboy, wala yung inherent desire na maligo. At panatiling mang malinis ang kanyang sarili, ay wala siyang ganong klaseng kakayanan at wala siyang desire na ganon. Kahit paliguan siya ng ilang beses, babalik siya sa putik. Bakit? Baboy siya. Ganon ang ating kalagayan. Wala tayong ganong innate desire mula sa sarili nating kagustuhan. Wala tayong ganong klaseng kakayanan na gustuhin ang mga bagay ng Diyos. Kaya sa madaling salita, biyaya ng Diyos ang ating kaligtasan. Sa mga sandaling naririnig mo ang mensaheng ito, ang aking dalangin, kung wala ka pa sa Panginoon. Kumilos nawa ang Panginoon sa puso mo at bigyang buhay ang iyong spirito na patay. Bigyan ka ng pagkaunawa at pananampalataya dahil kung wala ang Panginoon, hindi mo magagawa mag-isa. You are spiritually dead. Dahil maliban ang Panginoon ay maghango sa iyo mula sa iyong pagkalubog sa kasalanan, sa sarili mong paraan at kakayanan, hindi ka makakaalis sa iyong kinalalagyan. Dahil hindi mo rin gugustuhin na umalis sa iyong kasalanan. Ganun tayo ka-morally disabled. Hindi natin kaya. No one is righteous. Walang matuwid. Walang naggugustong hanapin ang Panginoon. At kung ikaw ay binigyan ng Panginoon ngayon ng pagkakataong marinig ang mga talatang ito, ang ating panalangin nawa ang Panginoon ay kumilos sa iyo. Ang panawagan ng salita ng Diyos ay pagsisihan mo ang iyong kasalanan at ialay mo ang iyong buhay sa Panginoon. Kung sa mga sandaling ito sa iyong pakikinig, nakikita mo na naiintindihan mo na ito, dati hindi. Na-appreciate mo na yung salita ng Panginoon, dati hindi. Nawa kung yan ang nararanasan mo sa iyong buhay, sana ang panawagan ng Panginoon na kanyang sinasabing pagtalikod sa kasalanan ay iyong tuparin at ibigay mong buhay sa Kanya. Subalit sa ating mga mananampalataya, manatiling mapagpakumbaba sa lahat ng oras, sapagkat kung anuman ang meron tayo sa Panginoon ay biyaya niya lamang. At dahil tayo ay binigyan ng biyaya, buhay na walang hanggan ng Panginoon, huwag tayong mamuhay na parang wala pa rin tayong pakialam. Huwag tayong mamuhay na parang patay pa rin tayo. Huwag tayong mamuhay na parang manhid pa rin tayo. Kundi ating ilaan ang bawat oras ng ating buhay na nagbibigay ng kaluguran sa Kanyang banal na pangalan. Kung tayo ay nakakaintindi na, biniyayaan ng Panginoon, ating gamitin ang buhay sa Kanyang kaluguran. Moral inability. At maraming mga tao sa mundo, ayaw nila ang ganitong klaseng mga paalala. No? Hindi natin kaya. Hindi lang tayo morally disabled, we are intellectually disabled. Pangalawa natin punto is intellectual inability. Ang intellectual inability ay tumutukoy sa inability refers to inability to choose God and have saving faith by our own effort. Intellectual inability, on the other hand, is inability to comprehend God. Nung una, wala tayong desire na pwede natin gawin sa sarili natin. Ito naman, intellectual ability, wala tayong kapasidad na sa sarili nating kalakasan at karunungan ay maunawaan at maintindihan ang Diyos sa Kanyang
mga kalooban. Ibig sabihin, yung ating isipan ay while still capable of logical reasoning, kaya mo mag-reason logically. Kaya mong sabihin na kung ngayon ay linggo, bukas ay lunes, logical. Meron kang logical reasoning, artistic creativity, kaya mong gumawa ng napakagandang painting, drawing, at kaya mong magkaroon ng scientific discoveries. Subalit kung ang human mind ay enabled or disabled at totally corrupted, we are unable to comprehend, understand God, appreciate God, at magkaroon ng sarili nating konklusyon at pagkaunawa. Kailangan kong tanggapin ang Diyos. Yes, yung ating isipan ay nag-iisip logically, kayang mag-isip nito. Can create something beautiful and artistic, discover things na hindi pa na-discover ng mga tao, but corrupted and cannot understand the things of God. At binanggit natin noong nakarang mensahe natin, isa sa matalinong tao, hindi kinikilala ang Diyos. Alam niyo kung nasisino siya. At maraming mga taong matatalino, hindi kinikilala ang Diyos. Bakit? Intellectual inability. Hindi nila kaya. Hindi lang nila kayang gustuhin ang Panginoon, hindi nila maintindihan ang kaligtasan na meron tayo sa Panginoon. Alam po ninyo sa Roma na ating binabasang talata, marami din mga mahusay. Marami mga intellectually capacitated. At makikita nga natin sa chapter 1 verse 22, they are claiming to be wise, yung binasa natin kanina. Nagmamarunong sila, sabi diyan, during their time, yung pagkakaroon ng karunungan ay pride. Sa kanila, yung pagkakaroon ng kahusayan sa philosophy, logic, at law, para sa kanila, pride yun ng tao. At challenge ni Paul those who think that they are intellectually capacitated. Sa talatang ito sinasabi niya, we are intellectually disabled. Paul challenges those who think that they, by being intellectual and moral, they can govern themselves and live virtuous lives through human wisdom and civic duty. May mga tao na nag-isip, basta marunong lang tayo. Napanood ko lang ito, no? Hindi ko alam kung totoo, pero malamang totoo ito. Para daw baguhin mo ang isang lugar, no? Isang society, education is the answer. Tama ba yun sa mga teacher? Yun isa sa mga parang philosophy ng education. To change the society, teach them. No? At may narinig akong lecture about that, 3 daw ang dapat mong baguhin sa isang estudyante. The mind, the heart, and the habit. Kapag hindi nababago ang 3 yan, hindi pa siya natututo. Pwedeng tayo ay humusay sa maraming bagay. But without God, we remain intellectually enabled. We remain intellectually disabled. Pinatunayan na ng maraming mga magagaling na mga scientists and philosophers na ang daming alam, but they reject the very offer of God. At sa lugar ng Roma, gustong-gusto nila yung talino. No? Kaya nga, nung mga unang panahon doon, naglabasan sila Plato, si Aristotle, na mga great thinkers and philosophers. Sa kanilang lugar, sa kanilang kapanahon, may mga Stoics na naniniwala that man could have righteousness through reason and self-mastery. Kontrol mo sarili mo, turuan mo sarili mo. Yung mga Stoics, ganon. While the Jews, who likely believed their intellectual was superior because they have the law. They understand the law. Pero sinasabi ni Pablo, no one is righteous, both Jews and Gentiles. We all
have sinned and fall short of the glory of God, meaning no one understands. Walang nakakaunawa sa Diyos. Yes, pwede natin maintindihan ang mathematical problems and solutions. We can understand scientific processes. We can understand logic. But even when kumbaga lahat na ito ay meron tayo with all this knowledge, still we cannot produce conclusive knowledge na tayo nga ay may tunay na pananampalataya sa Panginoon. Tanda po natin sa Garden ng Eden, sabi ni Satan sa mag-asawa sa Genesis chapter 3, verse 6, "So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight for the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took its fruit and ate, and she also gave some to her husband, and who was with her, and he ate." Ano ginagawa ni Satan? Satan is blinding the eyes of the first couple, the mind and the heart of Adam and Eve, upang hindi nila makita ang kagandahan ng kalooban ng Panginoon. Kaya ano sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14? The natural man, yung taong makasalanan, yung taong unbeliever, yung taong wala sa Panginoon, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Ang sinasabi ni Pablo, hindi nila naiintindihan yon. Una, bakit? Dahil hindi nila maintindihan, tinuturing nilang hangal, dahil yung mga bagay ng Panginoon spiritually discerned, nangangailangan spiritual empowerment para yun ay maintindihan. At ganoon ang ating kalagayan sa Panginoon. At sa 2 Corinthians, ito rin ang sinabi, "And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God." Ano nakikita natin dito? Kahit mag-evangelize ka na mag-evangelize, yung taong makasalanan, hindi niya maiintindihan ang inyong salita. Bakit? Because the God of this world has blinded their minds. Kaya pala, hirap na hirap tayo mag-evangelize. Kaya pala, invite tayo ng invite, walang pumupunta. Kaya pala, dahil hindi nila naiintindihan. Kaya kung tayo nag-i-evangelize, nahirapan tayo, ito yung sagot. Ito yung sagot. Hindi nila ma-appreciate, hindi nila makita, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers upang hindi nila makita ang ganda ng mensahe na ating ipinapangarap. They were intellectually disabled. Sa ating panahon, ang kaarunungan ng tao ay lumalaganap, umuunlad. It is progressing so fast dahil sa technology. Ang teknolohiya ay napakalaking bagay sa rapid na pag-increase ng knowledge ng tao. Lahat ng posibleng informations, lahat ng mga data pwede mag-gather sa isang click lamang ng ating mga daliri. All informations are readily available even for very young age by just a click on a button. Ang bilis tumalino ng tao ngayon. Dati po, nung panahon ko, matuto ka mag-English, ang tagal. Ngayon, 2 years old pa lang, ini-English ka na. Babad na babad sa mga palabas na English. No? Hindi mo tuloy mapagalitan. Bakit? Kailangan mong Englishin. No? Paano mapagalitan? Kulang ka sa vocabulary. Hindi ka na lang magagalit. Kasi hindi mo ma-English yung pag-aalit mo eh. Di ba? Ang katatalino ng mga bata dahil sa bilis na pagragasa ng teknolohiya at pagiging exposed nila. But even if we have all the informations available, we cannot be saved. Hindi tayo maliligtas. Mathematical formula won't work.
No matter how complicated our solution sa arithmetic, sa algebra, sa geometry, sa statistics, sa trigonometry, we cannot come to a conclusion using all those math branches para magkaroon tayo ng kaligtasan. We cannot come to the conclusion that we believe God. Kahit alam natin yung mga komplikadong solution sa lahat ng branches ng math na yan. No matter how scientific our processes in geology, biochemistry, psychology, anthropology, o kung ano pang mga logic, physics, biology, chemistry, no? We cannot come to conclusion that we truly believe God. Kahit alam natin yung mga mahihirap na subject. No? Tinatanong ko na sa baba, anong favorite subject mo dati? No? Lahat gusto ko. Lahat gusto ko. Gusto kong matutunan. Ang tagal ko lang matuto. Hindi ganun kadali. No? At bawat isa sa atin mayroong subject na kinakaayawan talaga. Marami math. No? Yung iba, science. May tinanong ako isang bata dito, hindi ko nabanggitin ng pangalan pero nandito siya. Ngayong nag-aaral ka, ano favorite mo? English. Wow! English. At mukhang marunong naman talaga mag-English. Ano? Pero kahit na i-gather natin lahat ng kaalaman sa ating ulo, we remain intellectually disabled. We cannot come to conclusion using all those formulas that yes, I believe God. Why? Because of our sin. And Satan has blinded the eyes of people. Meron pa ba tayong pag-asa? Yes. And that is the regeneration, the Word of God. Upang makaunawa ang ating puso at isipan, God has to regenerate our mind, our spirit. Kailangan buhay ng Panginoon ang ating kaluluwang patay at ang ating mga puso upang tayo magkaroon ng spiritual senses, discernment. At maunawa natin ang salita ng Diyos, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Without the work of God's regeneration, we cannot understand God. Alam niyo, isa sa maganda sa atin dito, sa children ministry at youth ministry natin, marami sa youth natin at mga batang nandito, mga top sa eskwelahan. No? Nandiyan dyan si Kesha, makakalimutan na sa pangalan, si Kesha ba? Yesha. No? Marami pa. No? At mga achievers. Isa sa magandang meron tayo dito. Marami tayong mga bisitang youth na top sa mga klase nila. At pinupuri natin ang Panginoon. But, ito yung gusto kong sabihin, unless God gives you life, you cannot understand this message. Gaano ka man kataas na grado sa iyong eskwelahan. So my question is, do you understand? Naiintindihan mo ba ang pinag-uusapan natin ngayon? Subalit, huwag maging complacent ang ibang mga students na dahil okay lang naman kahit mababang grade ko, basta importante kilala ko si Lord. Hindi dapat ganon. Dahil kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, mas dapat mong paghusayan sa iyong mga ginagawa dahil naiintindihan mo na ngayon ng malinaw ang habag at biyaya ng Panginoon sa iyong buhay. Ang mga top-notcher, huwag magmayabang. Ang mga average students, huwag maging complacent. Kundi ang biyaya ng Panginoon, unawaan natin na, Lord, sa iyong biyaya, naintindihan ko na mahal mo pala ako. Magtulak yon na pagbutihin pa natin ang ating mga
ginagawa. So kailangan natin ng biyaya ng Diyos. At kung tayo mananampalataya, ngayong alam na natin that we have the saving knowledge by the mercy and grace of God, we are to increase, lalo tayong magpatalino, lalo tayong magpahusay, lalo tayong aralin at kilalanin ang Panginoon. Ano sabi ni Pablo sa Colossians chapter 1 verse 9 and 10? And so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge. Mga Kristiyano nila sa Colossians, pero sabi ni Pablo, magpa-increase pa kayo ng knowledge ng kanyang kalooban and all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord. Ano raw yun? Ang paglakad doon ng ayon sa kalooban ng Diyos ay nagpapalalim ng kanyang pagkaunawa at pagkakilala sa Panginoon. Hindi siya tamad mag-aral ng salita ng Diyos dahil naiintindihan niya na eh. Alam po ninyo, nung ako'y nag-aaral, meron akong subject na hindi ko maintindihan. Boring na boring talaga akong mag-aral. Hindi ko maintindihan eh. Pero the moment na naintindihan mo na siya, nagkaroon ka ng excitement. Para sa pag-aaral ng Biblia, nung hindi mo siya naintindihan, bore na bore ka. Pero nagkaroon ng pagkaunawa sa Biblia, excited na excited ka. Ganun na nakikita natin gustong sabihin ni Pablo dahil ngayon naintindihan mo na salita na po, dapat mas lalo mong ginugustong aralin siya at magpalalim sa kaalaman sa Kanya. At magbunga ng mga mabubuting gawa, increasing in knowledge of God. Kaya huwag tayong tatamarin magbasa ng Biblia. Kaya panawagan ko sa inyo, mag-update na kayo ng reading nyo. No? Tapos na tayo sa Lamentation, nasa Ezekiel na tayo. Ezekiel, magandang book. Huwag tayong tamaring magbasa ng Biblia. Huwag tayong maging complacent, dumalo sa mga gawain, sa Sunday school, sa pananambahan, dahil ay paraan upang ang ating kaalaman sa Panginoon ay lumalim at lumawak. Bakit? Naiintindihan mo na importante pala yun eh. No? Hindi ka na intellectually disabled. You are now able to know and learn yung kalooban ng Panginoon sa Kanyang salita. Kaya dapat nandun ay sigasig natin sa pagpapalalim sa Kanyang salita. Lastly, so we are morally enabled or disabled. We are intellectually disabled. Lastly, volitional inability. Volitional inability. Ano itong bagay nito? It is the diminished capacity to control one's action, impulses, or behavior, even when aware of the consequence of desiring or acting to act, or even when aware of the consequence or desiring to act otherwise. Ano ibig sabihin nito? Kahit na minsan alam mo na mapapahama ka, hindi mo mapigilang ayawan ng isang bagay dahil wala ka talagang kakayanan. Yung kasalanan, hindi mo matalikuran dahil wala ka talagang kakayanan. Wala kang kapasidad na umaksyon tungo sa pagsunod sa Panginoon at pagtalikod sa kamalian. Meaning, hindi kayang gumawa ng tama, hindi kayang umiwas sa kasalanan, hindi kayang tumalikod sa mali, kahit na alam na masama ang magiging consequence nito. Yun yung volitional inability. Alam mo na ngang mali, ginagawa mo pa. Hindi dahil sa hindi mo alam na mali, hindi mo kayang talikuran yung mali at sumunod sa Panginoon. Yun po tayo. Lahat po na makasalanan, alam nila, kasalanan ang ginagawa po nila. Sila magsabing, hindi ko alam. Alam mo yan. Klaro sa iyo yan. Pero ginugusto niyang gawin dahil hindi niya kayang talikuran. Mali eh. Alam na nga, sinabi na nga ng Panginoon eh. Bakit natin ginagawa? Kasi hindi natin kaya sa sarili nating kalakasan. Sa konteksto ng total depravity, yung volitional inability as the consequence of the fall of man
The human will is enslaved to sin, alipin ng kasalanan, therefore, ang nangyayari is inherently and completely unable to choose or desire spiritual good, repent, or turn to God in faith apart from the enabling grace of God. Kaya pagka sinabi mo sa tao, magsisi ka sa iyong kasalanan, pagka wala ang Panginoon, wala yan. Mananatili yan sa kasalanan, magtatampisaw pa rin yan. Kahit na ang kanyang buhay ay alam niyang mali, lagi iyang mananatili dyan. Bakit? Hindi niya kaya umalis. Ang pagsisisi ay isang palatandaan ng pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Sa panahon po natin na ito, na lahat ng tao ay good vibes, lahat ng tao ay positive messages, yung mensahe natin ay offending sa kanila. Offending ito sa kanila. Nasasabihin natin, you are spiritually depraved. You cannot choose God from your own. Ang sasabihin nila, masyado ka naman judgmental. Dapat good vibes lang tayo. Kaya hindi kayo magtataka bakit ang hirap mag-evangelize. Kasi ang mensaheng tulad nito ay offending sa kanila. Sabi ni John Calvin, man is enslaved by the yoke of sin, and he cannot of his own nature aspire to good, either in desire or in effort. Sinasabi niya, dahil alipin sa kasalanan, ni hindi mo magusto at hindi mo magawa. At anong sabi sa Genesis chapter 6 verse 5? The Lord saw that the wickedness of man in the earth and every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. So nakita niyo yung total depravity? Morally corrupted tayo. Meron tayong tinatawag na moral inability, hindi natin kayang gustuhin. Intellectual inability, hindi natin maintindihan. At volitional inability, hindi natin magawa. Kung sinasabi ngayon sa education, you teach them to think right, behave right, and do right, gaganda ang society. Sinasabi ng scripture, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Because the only hope is the Lord Jesus Christ. Siya lamang ang nag-iisang pag-asa na meron tayo sa ating mga buhay. Gusto kong ipakita sa inyo ang illustration ito. Sa palagay ninyo, sino ang mas tama dyan sa illustration ito? Naisip siguro ni Kambal, parang nasa school tayo. Nung tinanong ko, nagtaas ng kamay. Ito yung tanong na hindi kailangan sagutin. Kundi tanong na pwedeng pag-isipan lang. Sino ang tama? Yung isa, kinuha daw ng Panginoon, pero kumapit din siya. Yung isa, kinuha ng Panginoon kasi patay na siya. Wala na siyang kakayanang kumapit dahil patay na siya. Yung isa, tinuturo ni Arminius, hindi. May kakayanan ng taong kumapit. Kakapit ang Diyos, pero kakapit din ng tao. Sinasabi ni Calvin, patay tayong lahat. Lubog tayo sa kasalanan, hinawakan niya tayo at inahon niya tayo. Yan ang total depravity. Kaya nung nakakilala ka sa Panginoon, hindi dahil inabot niya ang kamay at kumapit ka. Lubog ka na. Wala ka ng buhay, spiritually dead ka na. Pero ang Panginoon ay naawa. Mula sa pagkalubog sa kasalanan, kinuha niya tayo at binigyan niya tayo ng buhay. At nung tayo kanyang na-regenerate, doon lang natin naintindihan yung mensahe at nagsuko tayo ng buhay sa Kanya, nagsisi tayo ng ating mga kasalanan. Without that giving life, we cannot understand the gospel. Kaya, ang hirap mag-evangelize. Kasi ang pag-evangelize ay nangangailangan ng pagkilos ng Panginoon. We need God every hour sa ating mga buhay. Ang Panginoon ang unang humawak sa atin. Hindi natin inabot siya. Hindi tayo nagsimulang hanapin siya.
Nung nasumpungan niya tayo, hindi tayo parang naghihingalo na humihingi ng tulong sa Kanya. Patay na tayo ng masumpungan. Pero sa Kanyang biyaya, binigyan tayo ng kapasidad na yung ating mga senses manumbalik. At nung narinig natin ang mensahe, nadurog ang ating mga puso, nakita natin ang ating malaking kasalanan, at nagsuko tayo ng buhay sa Kanya. Sino ang umabot? Siya, hindi tayo. Kaya sa usapin ng evangelism, we need to depend sa pagkilos ng Panginoon. Huwag tayong masusurpresa kung tayo'y i-reject ng Panginoon. That's their natural tendency to reject God. Huwag tayong masyashock na gano'n ang kanilang gagawin sa atin. Subalit kapag nakikita natin ang hirap mag-evangelize, dapat yun ay lalo magtulak sa atin, magtiwala sa Panginoon. Lalo na tayo magtiwala sa Kanya. Humingi ng gabay sa Kanya that without Him, we can do nothing. We are to trust the Lord. And we are to celebrate kapag ka nakakita tayo ng mga taong lumalapit, nakakakilala sa Panginoon. Bakit? Yun ay miracle ng Panginoon. So sa ating evangelism, don't be surprised when people reject you. Trust the Lord. And let's celebrate every single soul na nakakilala sa Panginoon kasama ang kalangitan na nagdiriwang. Sa ating temang evangelism, ito ang aking tagubilin sa inyo. In the context of total depravity, have these three. Don't be surprised, trust the Lord, and let's celebrate. Every single soul na lalapit, makakasama natin at aawit sa Panginoon. Ang magiging malaking tanong, ito pala yung aking thought, all of grace, none of me. Ano ang natutunan mo sa mensahe nito? Ilang minuto gusto ko tatayo kayo, kukuha ka ng isang kapareha, kakausapin mo siya in 10 to 15 minutes, pag-aralan o pag-usapan ninyo ang natutunan nyo sa talatang ito. Ako ay makikihalo dyan sa pag-uusap ninyo. Pipili ako ng mga nag-uusap at makikiayon ako, makikihalo ako sa inyong maiksing usapan. Sa loob ng ilang minuto, magsitayo tayong lahat at ating pag-usapan, ano ang natutunan mo sa mensaheng ito. Pwede ba para ang gawin natin ay medyo ma-relax tayo, tayo tayong lahat? Yan, para yung ating mga dugo ay dumaloy, pili kayo ng isa lang na inyong makausap. Mas maganda kung hindi nyo laging kausap every Sunday, ibang tao. Ibang kausap naman.
sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or out of compassion, for God loves a cheerful giver. Maaari mo tayong maupo. Creator, giver of all things, all I have is yours. Accept my humble offering. All I have is yours. When I was dead to read and find like distant, just to die, you paid my debt and bought my life. All I have is Panginoon, kami lubos na nagpapasalamat sa aming napainggang mensahe sa araw na ito, Panginoon. Na kami, Panginoon, isang totally depraved, Panginoon. Hindi kami maalam, Panginoon. Hindi namin kinikilala ang iyong salita, Panginoon. Kami mga patay sa kasalanan. Ngunit kami, Panginoon, kami iyong inabot. Kami inyong ibinangon sa aming pagkalubog, Panginoon. At ipinakita na kayo ang Panginoon na magliligtas sa aming mga kasalanan. Kaya salamat sa mensahe, pagpapaalala, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mensahero sa bagang ito, ang kanyang ministry, sa inyong iglesia, ang kanyang pamilya, ang kanyang nangarap buhay, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon siya. Patuloy gamitin sa ikalalago at ikalalawak pa ng inyong gawain sa lugar na ito, Panginoon. Maging sa aming mga ikapo na aming naliko, pagpalain niyo po ito, Panginoon. Maging gamit sa inyong gawain sa lugar na ito. At pagpalain niyo, Panginoon, ang mga kapatiran na patuloy na inyong ginagamit sa pagbibigay, Panginoon, para sa inyong gawain. Pagpalain niyo, Panginoon, kaya na pinag-aakitan, kanilang hanap buhay. Maging ang kanilang negosyo na patuloy niyo pinagkakalob sa amin. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Para po sa ating announcement, prayer meeting every Saturday sa February 14 ng ating po mga functionaries. Ang devotion leader po natin ay si Brother Bell, ang song leader, ang Brother Teng, ang testimony si Sister Melby, ang prayer leader ay si Sister Sol at Sister Ayet. At ating worship service sa February 15, ang speaker po natin si Brother Teng, song leader si Brother Bell, ang song offering ay ang youth. Ang usher po na si Sister Lan and Sister Bim. Announcement po ulit, panibago ang ating youth fellowship on February 15 at Caloocan. Ito po yung gagawin namin next Sunday sa
ESED, Caloocan at 2:30 p.m. ang pagkakaalam ko. At sa last Sunday, nagkakaroon po tayo ng Couple Fellowship, February 22. Last Sunday po yan at dito gaganapin sa ESED, Santa Lucia. Ayan. At yung mga functionaries po natin sa couples, itatap na lang po namin. Then kasi di pa namin totally na gagawa yung proposal. Siguro ba maya online pasan lang namin para mapakita si BOT. Pero yung mga ating mga functionaries ay tatap na lang po namin kayo. At kung ano naman yung ating mga pag-usapan patungkol dito ay para mapagawa natin ito yung bihira ang mangyari. No? Last year walang ganito. At ngayon ay magkakaroon tayo ng couples fellowship para sa mga ating mga miyembro. Ang community Bible reading, ang Ezekiel, nasa book na po ng Ezekiel at yung mga hindi pa ay magbasa na po. At yung iba, alam ko naman, yung iba nakakapagbasa ay hindi lang naman nakakapag-update sa ating Bible reading. Yan, nasa Ezekiel na po ang ating book. Malapit-lapit na matapos ang Old Testament. At welcome po natin ang ating mga bisita, si James Matthew Pajarillo. Maaari po tayong tumayo para makilala. Sino siya? Ay, yun. Hindi namin makita eh. Si Ivan J. De La Rosa. Siya. Ayan. At si Mark Malakad. Ayan. Siya. Tatlo sila. Welcome sa ating bahay-sambahan dito sa ESED, Santa Lucia. At mamaya ay papanalangin kayo ng ating pastor para po sa ating pagdating ng ating closing prayer. At wala na pong ibang other announcement. Tayo po ay tumayo at tayo po ay umawit ng ating closing song. Awitin po natin ang Nothing But the Blood. What
Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, lahat ng nangyayari at nangyari kaganina, simula ngayon, ay biyaya mo lang, Panginoon. Walang anuman ang meron kami na pwede naming ipagmalaki, Panginoon, sa iyo. Kung ang gawain ito ay naging pagpapala man sa bawat isa, dahil biyaya mo, Panginoon. Kung ang bawat pag-aawitan ay nagkaroon ng isang magandang mensahe at paalala sa bawat isa, biyaya mo, Panginoon. Kung ang mensahe na pakinggan ay naging malinaw at naging paalala sa bawat isa, biyaya mo, Panginoon. Lahat ay dahil sa biyaya mo. Nagsimula kaming maging bahagi ng iyong pamilya dahil sa biyaya. Kami ay naligtas at napatawad dahil sa biyaya. At magpapatuloy kami sa iyong biyaya. Wala kahit isa ang meron kami na pwede naming ipagmalaki sa iyo. Panginoon, salamat sa iyo pong kabutihan na patuloy na pinaparanas sa amin. Ang aming mga kasalanan ay iyong pinatawad. At kahit na kami, Panginoon, ay meron ng relasyon sa iyo, nagkakasala, nagkakamali pa rin, pero parehong biyaya mo pa rin ang aming pinangahawakan. Patawarin mo kami sa aming pagpapawalang halaga sa maraming bagay patungkol sa iyo, sa iyong mga biyaya na iginagawad sa amin. Panginoon, ngayon na kami ay binigyan mo ng buhay, ma-discern nawa namin yung aming damdamin, nawa ay magkaroon ng desire na sundin, gawin ang iyong kalooban. Ang aming mga isipan nawa ay laging magkaroon ng pagkaunawa sa iyong kalooban sa amin. Bagamat ang mundong ito, Panginoon, ay nariyan na laging nandadaya at ang aming mga paningin at direksyon ay laging nililihis, Panginoon, aming pinanghawakan na pinalaya mo na kami doon. Aming pinanghawakan na kami ay nilikas mo na sa lumang buhay na meron kami. Kaya, Panginoon, biyaya mo pa rin ang aming panananganan na kami makapagpapatuloy sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Maging ang aming mga naging bisita sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa nag-invite sa kanila. Maraming salamat sa kanilang pagpunta rito. Maraming salamat dahil ang mga paa nila ay dinako mo, Panginoon. Maraming salamat dahil may tao kang ginagamit na nag-aakay ng mga tao sa loob ng lugar na ito. Hindi lamang, Panginoon, para sila'y makasama, kundi higit sa lahat, para sila ay iyong makasama. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, maging sa mga susunod pang activity, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay. Panginoon, salamat sa iyong biyaya. Tinataas ka namin maging sa mga gawain na aming inaantabayanan sa buong ito, ang fellowship ng mga kabataan at ng mga couples. Tinataas ka namin. Pinapanalangin din namin sa iyo ang family ng Borlagdan, ang kanilang ama, na Panginoon, alam namin sa kamay ng mga doktor imposible, sa kamay mo ay hindi. Subalit, anuman ang kalooban ng Panginoon, alam namin, laging tama ang iyong ginagawa. Kaya tulungan niyo, Panginoon, ang kanilang ama ng tahanan na sana sa iyong biyaya, mayroon pang pagkakataon na marinig niya, maintindihan niya ang iyong salita. At sa pagkaunawa sa iyong biyaya, ialay niya ang kanyang buhay. Sapagkat, Panginoon, sa iyo, laging may pag-asa. Panalangin din namin, Panginoon, ang Ninang Joji na maaring na-disappoint sa ministering kanyang ginawakan. Maaring
May mga naging frustrations sa ministry na kanyang tinulungan. May mga nangyari maaari, Panginoon, na hindi niya naintindihan. Dalangin namin sa kanyang commitment na muling makasama siya sa aming gawain. Pagpalain mo siya. Dalangin namin, O Diyos, na siya'y makasama namin sa summer at muli niyang makita ang gawain sa lugar na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang church na ito. Wala kaming kakayanan. Aminado kami, hindi namin kaya. Pero ang iyong biyaya ay sumasagana. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. We need you every hour. This we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Purihin po ang Panginoon, magkamayan po tayo.